kilometro. Gamitin ang 4 na daanan sa kaliwa upang dumiretso sa Iwon. Yun. Okay. What's up mga kausap? Welcome ulit sa Usapang Minivan. At ako po ang inyong kaibigan, ang inyong kausap, Aaron James Kadaing po. And nandito tayo ngayon sa NLEX. Papunta tayo ng Antipolo. Actually, galing po ako ng Bulacan. Hindi po ako makatingin sa camera dahil ako po yung nagmamaneho. Gusto ko lang po mag-vlog habang kayo po ay kausap. And maraming salamat po muna sa lahat ng patuloy na nanonood. Mula pa Usapang Nissan Sentra at naging minivan na po ang content natin ngayon. Maraming salamat po. Ako po ay galing ng Bulacan sa Timely Auto Parts. At isa po sila sa may malaking supply ng parts, surplus parts para sa mga DA na van natin, no? Mga DA 17, 63, 64, 16 at marami pang DA. District Attorney ba yung DA? Hindi. Baduy ng joke. Anyways, papunta po tayo ngayon ng Antipolo para bisitahin si Bugoy. Ngayon, ang nangyari po kay Bugoy ay umaandar na po siya. Ginamit na po siya ni Boss Joan. At meron pa rin siya mga errors sa dashboard, do sa mga warning lights na communicate ng computer box. Ngayon, isa sa mga na-discover namin kakaiba is hindi kami makakonect o yung naglo-lost communication kami doon sa steering angle sensor saka sa RBS saka doon sa EPS. Naglo-lost communication kami. Hindi namin malaman kung bakit until na-discover ni Boss Joan na wala palang steering angle sensor na kasama yung ating minivan na si Bugoy. Ayoko naman po mag-isip ng kung ano pa at i-stressin ko lang sarili ko. Pero yun lamang, galing tong van na to kay Asia Japan Surplus sa Lubao, Pampanga. Hindi ko malaman bakit walang EPA, walang steering angle sensor na kasama si Bugoy. Ay nako, pero baka hindi mo malaman kasi baka mamaya sa Japan pa lang wala nang steering angle sensor, wala na yung mga holder ng RBS. Hindi natin malaman kung saan napunta. Ayaw na natin mag-isip pa ng masama sa mga kapwa natin na minivan. Okay? So, move on tayo. Bumili na lang ako kay Timely ng isang buong steering column assembly o kasama manibela, yung mga wiper switch and yung headlight switch kasama. May laman siyang steering angle sensor, nandun lahat, pati yung steering column nandun. Tapos ang maganda dito, dahil nga di ba si Bugoy sira yung kanyang manibela, may kagat ng malaking daga, hindi mo malaman bakit mayroong ganun. Dahil surplus naman yung mga sasakyan, itong nakuha nating steering assembly, matino yung manibela. So at least mapapalitan natin ng matinong manibela si Bugoy at makakabitan natin ng steering angle sensor. Ngayon, ang theory ni Boss Joan o theory ni Boss Joan is kailangan mabilan nga talaga muna ng steering angle sensor para mawala yung mga warning lights doon sa ating dashboard kay Bugoy. So papunta na nga ako ngayon sa Antipolo, sa JL Racing. Dala yung nabili nating steering angle sensor kasama yung steering assembly. So tara, baka ako yung mahuli pa dito sa EDSA na vlogging while driving. Alright, bye bye. What's up mga kausap, dito po tayo ngayon ulit sa JL Racing. Galing po tayo ng Bulacan sa may Timely Auto Parts. Bumili tayo ng steering actually bibili ko lang sana steering angle sensor. Kaya lang wala namang nabibiling steering angle sensor, kaya ang nabili ko ay isang buong steering assembly. Yan. Ano si Bugoy, umaandar na.
Kaya dadali natin to ngayon. Dali natin to ngayon kay Bugoy. Kasi si Bugoy, walang laman na. Kaya pala hilong-hilo kami at hindi makapag-communicate yung scanner namin sa system ni Bugoy kasi wala palang laman na steering angle sensor si Bugoy. Kaya nakakahilo. Wow, ang daming gawa dito. FX, Sentra, Starlet GT. Maglalagay na si Boss Joan ng washing machine dito sa kanang rep. Siguro magkakakuryente na tayo dito. Bah, exciting. So yun nga, ayun po, mayroon tayong JDM na Jimny sa singer namin sa MYMP yan, Lara. So ito nga, bumili kami ng isang assembly ng steering para kay Bugoy, para lang doon sa steering column, steering angle sensor, para lang doon sa steering angle sensor. Okay na si Bugoy, umandar na. Nakita niya nasa labas na nga si Bugoy. Ayun. Hi. So, nasa labas na nga si Bugoy. At yung mga error do sa yung mga error sa dashboard ay related sa RBS, steering angle sensor, saka sa EPS. Lahat naman yun meron tayong RBS. Wala nga lang yung sabitan. Ang nakita namin wala pala kami is yung steering angle sensor. So nandito siya sa loob nitong manibela, nasa likod ng ribbon ng airbag. Bahala na si Boss John mag-install niyan. Binili natin assembly, 3,000 pesos yata to, isang buong assembly kay Timely Auto Parts sa Bulacan. So kung kayo po dito sa Luzon or around Pampanga or Bulacan, meron kayong minivan at meron kayong mga pangangailangan para sa inyong minivan na parts, punta po kayo dyan sa kay Timely Auto Parts. Dito po yan sa may Plaridel Bypass. Malapit lang po yan sa Santa Rita exit. So search nyo lang po Timely Auto Parts. Ayan, galing. Si Bugoy walang steering angle sensor. Hindi ko alam bakit walang steering angle sensor. Kaya pala ang dami niyang error sa dashboard. Ayun, so hopefully masolusyonan na natin yung mga error sa dashboard sa pagbili natin itong steering assembly. Ayun. So maraming salamat. Follow up video lang po ito para kay Bugoy. Lalabas na yan. Tingnan nyo, umaldo na nga nasa labas na siya. Ayun, no. So, malapit na. Lalabas na si Bugoy. Konti na lang. Makakapag-gala-gala na tayo kasama ang ating minivan na si Bugoy. Lang. Hi! Sa wakas, nakauwi na si Bugoy. Yeah! So, yeah. Pakita ko sa inyo So, ito na si Bugoy ngayon. Nakauwi na siya. Again, hindi pa rin siya tapos na kotse. Hindi pa siya yung pinturado. Todo set up. Pero pa rin siya. Natakban lang yung mga duktungan niya doon, dito. Masaya na ako dyan, promise. Hindi po ako naghahangad ng isang matindi at magarang minivan sa ngayon. Okay? Tayo po nagsisimula pa lang sa larangan ng pag-minivan. Ayan o. So, naayos at mga ganito. Tapos, mahalaga dito yung dito tayo. Ayan o, naayos na siya o. Mahalaga dito is yung trigger ng AGS nandito na sa kabilang pinto. Yun o. Kaya ko lang, palagay ko hindi nyo naririnig, pero nagpa-prime na yung AGS. Tapos at the same time, yun, tingnan nyo, mawawala na yung mga warning lights. Yay!
Pinakailaw doon is handbrake, saka yung temperature niya malamig pa. Tapos yun ay sa airbag. Which is wala naman talaga ng airbag module to dahil tinatanggal na nila sa Japan bago pa ipadala dito sa Pilipinas, kaya wala na po siyang airbag module. Ano pa ba yung mga ginawa dito ni Boss Joan? Ito, astig to. Nakita niyo yung bukasan ng hood. Nandiyan na yung bukasan ng hood. Lagay niya. Ito po ay kamukha lang naman nung sa ano. Kamukha po yan nung sa original lang. Kala nyo yung parang original lang minivan, di ba? Yan po ay hood opener ng Nissan Sentra. Kamukha niya. At eksakto yung haba papunta doon sa, pakita ko sa inyo. Baka sakali magamit nyo sa mga minivan minivan conversion nyo. Pakita ko sa inyo. Currently umaandar si Bugoy ngayon. Ayan. Ayan o. Ito yung kable papunta doon. Kamukha talaga nung kable ng pang minivan. Kaya lang mas mahaba. So from there, teka, hirap Dali. Sinapit nyo. Yun. Sinapit ko muna. So from there, dahil nandito na nga sa kabilang side yung opener ng hood, from there, umiikot dito yung kable, tapos bumaluktot na pa ganon. So yung dulo ng pang Sentra ay almost same nung pang minivan talaga. So nailipat namin yung pang open ng hood doon sa kabilang side. Yun. So ito pa nga, hindi pa napipinturahan, pero yan po ay naka anti-corrosion na paint. Okay oo, sige ba? Bash lang ng bash. Yan po ang plano po talaga namin dyan nila Boss Joan ay hindi pa talaga i-fully restore yung van. Kasi wala pa naman tayong budget. Tapos at the same time, yung shop ni Boss Joan ay wala pang kuryente. Kaya hindi pa rin namin nagagawa to. Yung wiper niya ay plano namin gawing pang left hand drive din talaga. Hindi again, pang left hand drive. Ito po ay pag-stay na yan dito. Itong butas na to ililipat namin dito. Nandito na rin yung isang pivot nito, yung wiper. Nandito nakabang na rin yan. Yun yung mga gagawin natin pag nagkaroon na ng kuryente doon sa shop ni Boss Joan Linga. Ito naman, ililipat kasi ito dito sa kabilang side. So para makabali siya ng gusto. Ito, iinitin lang po punot ng konti, babaluktutin para bumaliktad yung angle. So okay na po yan. Ito yung matindi Ayan. Yung malit na lamat na napakita ko yata sa inyo from the previous video, lumaki na siya. Yan, so obligado tayo magpalit ng windshield sooner or later, maybe later. So papalitan natin yung windshield. Yung RBS hopefully umaandar. Ito inipit na yung RBS dyan, so nawala na yung indicator ng RBS doon. So andar na natin. Ano kulang? Anong ginawa namin para ma-delete namin yung mga error dun sa panel gauge? Na-discover namin na yung steering angle sensor wala pala. So, walang steering angle sensor si Bugoy nung nakuha namin. And na-take rin sa Timely Auto Parts dito sa may Bulacan dahil sila nakapag-provide sa akin ng steering angle sensor. So, pumunta ako sa Timely. Isa yan sa may pinakamaraming parts ng pang minivan surplus, Japan surplus dito sa Bulacan. So nakakuha tayo ng steering angle sensor. And also nakapagpalit ako ng manibela kasi nga di ba yung manibela ni Bugoy may tama dito, may kain. So bumili na ako ng isang assembly ng ng steering, kasama yung steering column. So pati yung mga pati yung mga switches ng headlight,
saka ng mga wiper. Yan, nakakuha ako niyan. So, napalitan natin. Ang tahimik ni Bugoy, no? So, next, ang gagawin natin dito kay Bugoy ngayon, dahil nakauwi na siya sa Bulacan, ay lilinisin natin siya. Ay, yun. Ito, oh. Dumi pa, oh. Ayan, oh. So, tatanggalin natin yung carpet ni Bugoy. Tatanggalin natin yung carpet ni Bugoy. Tapos ipa-power spray natin to sa mga darating na araw. Which is hindi ko magagawa ngayon dahil nandito pa rin si Ermat. So, yun nga, kaya pala ako masyadong upload dito mga nakaraang araw. Gawa ng nabisi na naman tayo sa MYMP, which is a good thing dahil marami tayong gigs. Tapos, at the same time, dumating din yung mami ko at the same time from Japan. So, laging busy tayo dahil more than a week lang si mami dito. Kaya, mami time muna tayo sa mama ko. Yan, kay Mami Aw. Dito muna tayo sa mama ko. Pero talaga mama naman talaga tawag ko sa nanay ko. So, dito muna siya. Sa kanya muna tayo ngayon bago tayo mag-vlog. And, ayan. Ito yung ginagamit naming service ni Kuya. Itong mga nakaraang araw. Kasi mga ano na to, siguro mga 1 week na yata to sa amin. Ito si Bugoy. 1 week na siya nandito sa Bulacan. At ginagamit namin service ni Kuya. At testing. Isa sa mga naging problem ko siguro dito kay Bugoy is, mga liban doon sa salamin na nabasag, is yung aircon minsan nawawala, humihinto. So baka yung compressor clutch niya. So kailangan kong bawasan ng washer para medyo dumikit at linisin natin yung compressor clutch para lumapat ng husto pag nag-engage siya. Baka dumudulas kasi at nagiinit, bibitaw talaga siya. Ayun. Ay. Nakaka-excite dahil nandito si Bugoy. Pandumi pa rin yung mga kisame, lilinisin natin yan. And magsisimula na ang vlogging natin kay Bugoy. Malapit na. So maraming salamat sa lahat nag-aabang ng storya ni Bugoy dito sa Usapang Minivan. At shout out po ulit kay John Engero, kay Boy P, kay McLean, at kay Mayor TV. So si Mayor TV hindi ko pa talaga na meet in person, pero itong tatlong to ang naging inspirasyon ko sa pagmi-minivan. So maraming salamat sa inyong tatlo. Thank you very much, and tayo po ay magbabalik sa Usapang Minivan as soon as possible. Tatapusin lang muna natin yung mga obligasyon natin sa MYMP at sa pagdating ni Mami. Siyempre, Mami time muna tayo. Ayusin natin. Si Mami po ay galing po Japan, at itong minivan natin ay familiar siya dito dahil lagi niya nakikita. Hopefully, makapagparating tayo ng minivan from Japan galing doon sa mga pinaglumaan ng tita ko, kasi yung tita ko meron siyang company sa Japan na nagdi-deliver ng bento, at itong mga ganitong van yung kanilang service sa pagnenegosyo. So pag naluma na sa kanila ng mga 1 taon yata o 2 taon, minsan pinibitawan na nila at binibigay na sa junk. So hopefully paparating sa atin yung isa sa mga van ni tita. Yun yung mga ayusin natin. Ay nako, Bugoy, marami pang dapat ayusin kay Bugoy actually. Number 1 na ayoko kay Bugoy is yung dashboard. Ang pangit ng pagkaka-convert. Sorry kay Asia Japan Surplus, I'm just being true. Ayusin naman natin yan. Hopefully this year or before mag-end ang year na to, makakuha tayo ng another minivan D17V ulit na 4x4 Tiptronic or Straightmatic, di natin alam. Makakuha tayo and maayos natin yung conversion ni Bugoy. Yun lang naman, kailangan ko po ng DE17V kahit walang papeles, kahit hindi rehistrado, hindi, basta mahalaga sa akin hindi converted, para kami ni Boss John na magko-convert ng DE17V ng mas maayos para mabigyan natin ng mas magandang buhay si Bugoy. Yun lang po. So maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Ito po si Bugoy, ang inyong DA17V sa Usapang Minivan. God bless everyone. Hey.
si Bugoy. Hey. Oh! Hope, say hi! Hi! Hey! Hey! Andan na si Bugoy. Pero dito lang kami sa Bulacan muna. Pinapakiramdaman ko pa si Bugoy kung kung pwede nang gamitin sa mga gig. Saka nakapanibago yung yung AGS, yung automatic gear shift. Para siyang manual transmission pala to na kailangan yung AGS para siya yung taga-cambio. So para siyang automatic pa rin. Pero manual transmission siya. Yung gulo, no? Ayan. Dito kami sa Bulacan. Ito lang naman kami sa Bulacan. Iniikot-ikot lang namin si Bugoy. Tapos yun, wala na yung mga error sa dashboard ko. Pero basag yung salamin ko. Wala na yung gulaman. Wala na yung bilihan ng gulaman. Sarado na kasi magsi 6 AM na. Ay, 6 AM. 6 PM. 6 PM na. So, pupunta na kami doon sa bahay ng mami ko. Same street lang naman ng halos same street lang ng bahay namin. Bibili lang kami ng something. Kakain lang kami ng dinner. Kasi last night na ni mama ngayon. Oh! Yun. Right! Mando na sa Bugoy. Basag ang salamin.